verse 5, Psalms 29. The voice of the Lord breaketh the cedars, yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. He maketh them also to skip like a calf, Lebanon and Syrian like a young unicorn. The voice of the Lord divided the flames of fire. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord maketh the hinds to calve, and discovereth the forest, and in his temple that everyone speak of his glory. The Lord sitteth upon the flood, yea, the Lord sitteth king forever. The Lord will give strength unto his people, the Lord will bless his people with peace. Ayan, so binasa natin yung Psalms 29, 1 to 11. So basahin ko lang ulit yung verse 1. Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. So, let's pray that God will bless this devotion, ang ating role point class for this evening. Dear Lord, God, Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us na ano po yung gusto niyo pong gawin sa amin, ano po yung gusto niyo pong gawin namin din para po sa araw-araw at para po maluwalhati po kayo. Thank you Lord at sa aming nabasa Panginoon, pinakita niyo po na dapat namin ibalik sa inyo ang glory at ang aming kalakasan. Gati Panginoon na kayo maluwalhati sa buhay namin. Thank you Lord for this time. Bless this devotion at maging blessing po ito sa makikinig and also sa mga makapanood po nito. Thank you Lord for your love, your goodness. Just in pray, Amen. Okay, so ayan, Althea sabi dito, give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. So, as we all know, tayo ay binigyan ng Panginoon ng buhay. Okay, binigyan na tayo ng buhay. What else that God gives to us? Binigyan tayo ng oras, okay? Kasama na yun sa buhay. Kalakasan, syempre, hindi ka naman mabubuhay or wala kang lakas kung hindi ka buhay, 'di ba? So, binigyan tayo ng pamilya, okay? So, 'di ba, meron tayong pamilya, though hindi naman perpekto ang ating pamilya, same as mine. Our family is not perfect, but yun, meron tayong family. Okay, some of us, meron tayong sariling bahay, yung iba wala, okay? Bigyan tayo ng Panginoon ng provision sa araw-araw, may kinakain tayo. Okay, may ikaw for yan, may binabaon kayo sa school kahit walang pasok ngayon, tama? So, may pagkain kayo, may kalakasan, may buhay, everything that we have right now, okay, it's a blessing comes from the Lord, okay, galing sa Panginoon, hindi sa atin. Ngayon, ang tanong, what are we doing right now na ibinabalik natin sa Panginoon yung pinagkatiwala sa atin, okay? Itong buhay, hindi tayo ang gumawa ng buhay kaya hindi sa atin 'to. Ito ay pinagagamit sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin, itong buhay na 'to pinagagamit sa atin ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Ako 32 na ako, hindi ko po alam kung hanggang kailan 'tong buhay na 'to na ipinagagamit sa akin ng Panginoon. Same as yours, mga young ladies, okay, mga high school, college, hindi niyo alam kung hanggang kailan, okay, hanggang kailan tayo. Ngayon may balita-balita, madaming kabataan na nagsu-suicide because um, for family problem, financial man yan, peer pressure, nabully sila, nagkaroon sila ng anxiety, and many more. But again, suicide, okay, bibigyan ko lang ng emphasis right now kasi ito yung ano ngayon nag-aano ngayon sa mga social media, okay, sa mundo, which is laganap na, ibig sabihin marami ng gumagawa, which is hindi tama. Nasaktan natin yung sarili natin at hindi tama, okay, na yung buhay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay kunin natin ng sapilitan. Yun nga, for the suicide, okay? So, I'm telling this because kapag ginawa natin yun, okay, nagpakamatay, nakakalungkot because yung suffering, yung paghihirap hanggang impyerno, okay? So, ibig sabihin, ang kapag natural death, kinuha ka talaga ng Panginoon, namatay ka with sakit or katandaan, natural death yon. Pero kapag hindi natural death, by way of tao ang gumawa, okay, hindi yan sa Panginoon, okay?
kay Satan yan. So nakakalungkot, some of the young people right now is doing that kind of suicidal. Which is dapat tayo na mga anak ng Diyos, nakakilala sa Kanya, nakabasa tayo ng Bible, nag-a-attend tayo sa isang church, nakapakinig tayo ng marami ng preaching, dapat tayo mismo ang magtutulong sa kanila, magre-reach out. Ayan, so may mga nag-share, ayan, Althea, share ko sa'yo. May mga nag-sharing nung last week, ayan. They are sharing Jesus or pinagpe-pray nila yung classmate nila, which is a good thing kasi makakatulong. Yung pag-pray mo lang yung classmate mo, okay, nahihiya ka mag-share or hindi ka pa marunong mag-share. Sabihin mo lang, "Uy, pray tayo bago tayo kumain." Diyan magsimula, "Uy, pwede tayo mag-pray bago mag-exam?" O, 'di ba? Kunyari yung best friend mo na lang, close mo, katabi mo siya, seatmate mo siya sa room niyo, ayan. Pray muna kayo bago exam or mag-quiz or pagpasok, or magbigay ka ito pa nakakatuwa, nakaka-bless, um nagbibigay sila ng small notes na may Bible verse. O, 'di ba, nakaka-encourage 'yun. Kuha tayo ng mga quotes, encouragement dito sa Word of God. Sabi dun sa Psalms 29 na binasa natin, verse 1, "Give unto the Lord." Ayan, sabi, ano yung ibibigay natin? Glory and strength. Yung kalakasan natin, ibigay natin sa Panginoon. Yung papuri, ayan. So, ibigay natin sa Panginoon lahat ng nangyayari. Okay, problema man 'yan, guess ibigay mo 'yan sa Panginoon through prayer. At walang imposible sa Panginoon. Alam ko may mga answered prayers ka, Althea. Alam ko meron kang mga blessings na nare-receive. Alam ko na meron kang mga positive na nangyayari sa'yo bagamat hindi man perpekto ang araw-araw, pero may magagandang nangyayari sa isang araw, 'di ba? So, dapat patuloy lang tayo na may ginagawa, okay? So, 'pag may ginagawa tayo sa Panginoon, we should be always thankful to Him, okay, to God, our Father, na kailangan, okay, na kailangan natin na ano, ibalik yung kalakasan, okay? Kalakasan na meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Yung pagpe-pray ba, mahirap ba yun gawin? Okay, I mean nakakapagod ba siya ng sobrang gawin? Hindi. 'Di ba hindi, hindi siya minsan 'pag nagpe-pray ka pa nga nagkakaroon ka ng peace, okay, nakakalma ka. Yung nagpa-panic ka tapos nakapag-pray ka, 'yan na-lesser yung panic attack or nawala. Kasi nga God is powerful, okay? So, minsan nararamdaman natin pagod tayo, ang daming kailangan tapusin. Alam ko ngayon sa panahon niyo, madami pinagagawa ang mga teachers, marami kayong group work, marami kayong, mga research and everything. Ito yung buwan ng wika, ang dami niyong ganap, 'di ba? So, dahil kayo ay nasa school, you need to do it, okay? You need to abide or follow and submit what is needed based sa inyo pong sa inyong teacher as your second parent. Ang teacher po ang second parent niyo. Okay, so we need to respect them. Okay? So, sabi dun sa verse 2, basahin ko, "Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness." Sabi, i-worship natin ng Panginoon. Everyday binigyan tayo ng kalakasan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And then the first day of the week is Sunday. So, dapat first day pa lang, worship na natin ang Panginoon being present on the church services. We should worship God, okay, through our presence, okay, from our heart, okay? So, dapat pupunta ka sa church, tama yung puso mo, okay, nandiyan ka, hindi para sa tao. Ay, nakakainis kasi siya, hindi na ako mag-church. Bakit ka nagche-church sa tao? Bakit ka maiinis sa tao? Tao 'yan. Dapat magche-church ka kasi sa Panginoon. We worship God.
Okay? Ay kasi, 'pag nakikita ko yung mukha niya, naalala ko yung ginawa niya sa'kin, yung sinabi niya sa'kin, yung inisip niya or ganyan, eh, bakit ka nga sa tao titingin? Dapat sabi dito, we worship the Lord in the beauty of holiness. Okay? Dapat tayo napunta sa simbahan because of God, okay? Hindi dahil sa Kanya. Hindi dahil nainis ako, hindi na ako magsisimba. Nainis ako sa taong 'yan, hindi maganda yung sinabi niya or narinig ko or nakita ko. Dapat tayo pagpe-pray na lang natin sila kasi tao sila, eh. Tayo din, tao din tayo, nagkakamali tayo. Perfect ba tayo? Hindi. Magiging perfect ba tayo 'pag nasa langit na tayo, dun tayo magiging perfect. Wala na tayong makikitang mali, lahat tama. Pero hangga't dito tayo sa lupa, kahit nasa simbahan ka at may nakita kang mali, okey? Ipag-pray natin sila na magbago sila. Kung ikaw pa rin concerned ka, kausapin mo. Kung kaibigan mo, kausapin. Ngayon kung hindi mo kayang kausapin, ipag-pray mo na lang at tumingin tayo sa Panginoon. We should always look to God, okay? Dapat sa Panginoon tayo nakatingin, okay? Ibig sabihin dapat ang Panginoon yung pinakikinggan natin, okay? The more that we are concerned sa atin, sa sarili natin, okay, hindi hindi magiging blessing. 'Pag sarili natin yung ating hindi hindi tayo magiging blessing sa iba kapag yung sarili natin, wala tayong at peace, okay? Ibig sabihin tayo mismo sa sarili natin, hindi natin kilala yung sarili natin, how we handle things na dapat we should, okay, we should always, um, tell God, "Lord, help me. Lord, change me. Lord, please empower me." Paano sasabihin sa kaibigan ko na mali yung ginagawa niya at dahil kaibigan ko siya, mahal ko siya, kailangan kong sabihin sa kanya na ito yung tama, 'wag natin gawin yung mali, okey. So mahirap magsabi ng totoo. Kasi masasaktan ko siya, kaibigan ko siya, baka hindi na kami maging magkaibigan kapag sinabi ko. Dapat nga dahil kaibigan ka, mas sabihin mo dahil gusto mong maging maayos din yung buhay niya, hindi masira. So as a good friend, you should talk to your friend in a nice way and you need to pray for that. But at the same time, kapag may kapatid mo sa Panginoon, okay, Kristiyano tayo, sabihin tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, okey? Tapos may kapwa ka Kristiyano, nagsisimba din siya. Anong kailangan mong gawin? Sabihan mo din siya ng dapat niya paalalahanan. Katulad ng pagpapaalala ng ating pastor through preaching, 'di ba? May sinasabi si pastor, tinamaan ako, ako 'yun." Kailangan natin baguhin yung sarili natin kasi ang Panginoon nakatingin sa atin, okey? So, 'pag may mali tayo, masakit 'di ba 'pag sinasabi na mali ka, ibig sabihin kailangan itama natin. Ngayon kapag wala ka ng naririnig sa environment mo na parang wala ng nakakapag-ano sa akin, wala ng sumisita sa akin, wala nagsasabi sa akin, okey? Baka wala siyang pakialam sa'yo or 'di ba? Kung wala siyang pakialam, baka sumuko na siya kasi hindi mo siya pinakikinggan, 'di ba? May mga gano'n, eh, mga may gano'ng kaibigan tayo, kayo. Ayoko na nga siyang kausapin, naku hindi ko na kayang anuhin, intindihin siya. Mga gano'ng senaryo. Ewan ko lang kung naranasan niyo na 'yun, pero minsan may mga gano'n. Paulit-ulit na lang, lagi ko na lang sinasabihan siya, hindi naman siya nakikinig sa'kin, hindi ko na nga siya sasabihan. Kasi nga sobrang tigas na ng ulo. Eh, paano kung tayo 'yun? Ayaw na tayong kausapin ng kaibigan natin, ayaw na tayong pansinin kasi hindi naman tayo nakikinig sa kanila, which is sinasabi naman nila para sa atin. Tayo naman matigas yung puso natin, matigas yung isip natin, kaya gano'n paulit-ulit tayo sa kasalanan. Ang nakakalungkot 'pag ang Diyos ang sinusuway natin, may palo,
Okay? 'Pag sa Diyos tayo hindi sumusunod, patay tayo sa Panginoon, naku po papaluin tayo. 'Di ba hindi maganda yon? Sabi dito, "The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord divided the flames of fire." Grabe, napakamakapangyarihan. 'Pag ang Panginoon nagsalita kahit yung apoy mahahati. 'Di ba nga, si Moses, sumunod siya sa Panginoon at ang Panginoon ginawa, hinati ang Jordan River. Oh, 'di ba? Gano'n makapangyarihan ang Panginoon. Kaya tayo, 'pag sumunod tayo sa Panginoon, isang sabi lang ng Panginoon, tutulungan niya tayo. Kapag tama yung puso natin, ha? Pero 'pag tayo nagpe-pray lang pero mali ang puso, may kasalanan tayo, I'm so sorry, hindi yan matutupad, hindi yan bibigay sa atin ng Panginoon. At the same time, hindi genie si God, okay? Lord, please tulungan mo po ako okey, hindi puwedeng kada pray mo sasagutin na ng Panginoon, hindi gano'n ang panalangin. Ang panalangin ay dapat mula sa ating puso at make sure ang ating panalangin ay kalooban ng Panginoon. Kaya dapat sa panalangin natin, "Lord, nawa ibigay niyo po sa akin ito, kung kalooban niyo Panginoon, ito po ibigay niyo po para po mas makatulong sa akin, mas makatulong sa family, okay. So, dapat gano'n yung panalangin natin, hindi panay sa atin lang, "Lord, sana po tumalino ako. Lord, sana po yumaman ako. Lord, ako sa akin, akin." Hindi dapat gano'n ang panalangin. Ang panalangin dapat ay para sa Panginoon. Ibig sabihin, may pattern nga sinusunod yung iba, okay? So, puwede you could use this one, adoration, confession, thanksgiving, supplication, or the acts. Sabihin huli, "Lord, i-provide mo po ito ayon sa kagustuhan mo." Kaya hindi, "Lord, bigay mo nga po 'to sa'kin, Lord, please gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko po ng ganito." Hindi gano'n ang panalangin, okay. Hindi po fast food or bilihan ng Panginoon, okay. 'Pag may in-order ka ibibigay niya, hindi gano'n, okay. That is not how we talk to God through prayer. Dapat sa prayer, we glorify God. Dapat sa panalangin, we confess our sin kasi may mga kamalian tayo, and then, "Lord, help me, Lord, to be masipag. Help me, Lord, na 'wag tamad. Help me, Lord." Specific. May prayer ka, "Lord, help me makapasa sa math." Yun yung mga panalangin yun, specific, "Lord, nahirapan ako sa algebra, paano ba computein ito?" Yan, you ask God to help you through that. Okay, that is a good prayer. "Lord, sana maintindihan ng teacher ko na nahihirapan ako. Help me to ask to have courage magtanong." Ayan, 'di ba kayo nahiya kayo magtanong? Magtanong kayo 'pag sinabi ng teacher niyo, "May tanong ba kayo? Malabo." You ask, kasi walang masamang magtanong. Ibig sabihin gusto niyong matuto, kaya gusto niyong gawin yung tama. Okay. So, I hope that is very clear galing sa binasa natin. Sabi dito, sa last verse, verse 11, Psalms 29 verse 11, "The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace." Okay? So, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Ibe-bless niya tayo, at the same time bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kung may problema kayo, may pinagdadaanan tayo. Uso ngayon yung mga anxiety, 'di ba, depression. Kaya yung iba akala nila walang nagmamahal sa kanila, pero hindi nila alam mahal sila ng Panginoon. Baka sa'yo bilang kaibigan, sa akin bilang kaibigan, sinasabi natin dapat sa kanila na mahal sila ng Panginoon. Paano ikaw mismo, tayo mismo, mahina tayo. We could not voice out how God loves us. Ano yung ginawa ng Panginoon para tayo ay matulungan? Minsan nakakalimot tayo, and it's a sad thing, sad reality
Naka-focus na lang tayo sa sarili natin. Ano yung itsura ko, maganda ba itsura ko, sakto ba yung blush on ko, sakto ba yung kilay ko para makita naman ako, mapansin ako, which is dapat hindi. Dapat kahit, yung itsura mo hindi ka naman maputi, pero maayos naman, hindi naman gano'n ka ano, malinis ka naman, naliligo ka naman. Dapat naka-focus yung tayo, ano yung makikita nila sa atin na nakatulong sa kanila. Okay, nakatulong tayo kasi pinag-pray natin sila, nakatulong ka kasi binigyan mo sila ng advice. Okay, tinulungan mo sila kasi mahirap yung group study sa group study, okay nakatulong ka, mga gano'n. Hindi yung, okay ang ganda nga natin pero yung loob natin hindi maganda. When we say that, it means we think bad sa kapwa natin. Pero ang ganda ng pagkakakilala or ng katayuan natin, maayos ang pananamit, naka-makeup. Pero kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, paano tayo makipagkaibigan, ano tayo sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng ibang tao na nakakakita sa atin, 'di ba? Ako sabi ko nga lagi kong sinasabi sa mga young ladies, hindi ko kayo nakikita sa kanya-kanya niyong tahanan, hindi ko din alam kung ano yung mga nasa cellphone niyo. Pero si God, kitang-kita niya, okay kung ano yung ginagawa natin everyday, ano yung pinapanood natin sa cellphone natin, ano yung sinasabi natin araw-araw, paano tayo makipag-usap or ano yung ginagawa natin kahit patay ang ilaw, okay kita ni God lahat. Okay, walang sekreto sa Panginoon kasi siya yung lumikha sa atin, siya ang gumawa ng langit at lupa, makapangyarihan siya. He is omnipotent, ibig sabihin makapangyarihan. Omnipresent, okey, ibig sabihin na kahit saan nandiyan ang Diyos, okey? So, God is powerful, God is everywhere, God is all-knowing, omniscience. Alam ng Diyos yung puso natin, yung anong laman ng isip natin, ano yung gagawin natin, alam yan ng Diyos. Kaya dapat tama, tama dapat. Lagi nating pag-pray, "Lord, itong gagawin ko, tulungan mo po ako maging tama yung gagawin ko. Lord, help me na kaibiganin yung classmate ko kahit ka-group ko na parang ayaw sa akin. Oh, Lord, help me, maging maintindihan ko siya." Gano'n. Dapat tayo yung nagpe-pray lalo na tayo na yung matatagal na nakakapag-church or nakakakilala sa Panginoon. So, 'wag natin laging isipin kung ano yung sasabihin ng tao sa atin. Kasi lahat 'yan may mga sasabihin at sasabihin na negative. Ang tanong, ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin at sa inyo, sa iyo, 'di ba? Anong sasabihin ni God? Anong nagawa mo para kay God, 'di ba? So that's the question. So, we will end in that phrase, ano ang sasabihin ni God sa buhay ko, sa buhay niyo? Ano ang mga nagawa niyo na sa Panginoon? Ano na ang mga, mabubuti, okay sabihin nating naging impact ninyo sa kapwa niyo, classmate niyo, mahal niyo sa buhay, 'di ba? Ano na yung pagkakakilala nila sa iyo, sa akin, 'di ba? At the end of the day, at the end of this life, kung ano yung ginawa natin, yun yung maaalala nila. At kung tayo naging masama sa kanila, okay, yun ang maalala nila sa atin. At kung tayo naman ay naging mabuti sa kanila at nakita ng Panginoon na yung kabutihan na yon at sila ay nakakilala sa Panginoon someday, 'di ba? Sa langit din sila kung talagang sila ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap bilang tagapagligtas. So, kaibigan mo, kapatid mo, sila ba ay nadala mo na sa Panginoon? Nanay at tatay mo, sila ba alam nila na dahil sa simbahan mo natulungan ka magbago?
Ang mga classmate mo, alam ba nila na Kristiyano tayo? Kristiyano kayo? Sa tingin niyo, ano yung pagkakakilala nila sa inyo at sa akin or sa iyo, 'di ba? So dun tayo magtatapos sa ating devotion. I hope this become a refresher, ayan. Na-refresh tayo even me, okay, na na-encourage na paalalahanan tayo ng salita ng Diyos sa Psalms 29:1-11. So tayo magpe-pray sa ating pagtatapos, ayan, sa ating online growth point class. Dear Lord, our Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Truly, kailangan mo po magbigay sa'min ng kapayapaan, kalakasan at nitong buhay, Panginoon, na meron po. Salamat, Panginoon, at kayo po nag-iingat sa amin. Binabalik po namin ng kalakasan at pasasalamat po sa inyo, Panginoon. Help us, Lord, to give our best. Help us, Lord, to have an impact sa mga tao na kasalamuhan namin. Help these young ladies, Lord, to improve themselves para po mas marami pa pong, makakilala sa inyo, Panginoon, through their lives. Salamat din Panginoon sa pinahiram niyo pong buhay na meron kami at sa gadget, sa technology na meron para magkaroon po kami ng online devotion. And I pray, as we have recorded this session, Panginoon, this devotion, mapanood po ito ng ibang mga young ladies at makapakinig po sila at ma-encourage din po sila. Thank you Lord for this time. Thank you Lord kay Althea naka-attend po siya and I hope naging blessing din po sa kanya ito pong aming, online. Thank you, Lord, for your love, your goodness. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so Althea, if you're still there, thank you for listening and I hope naging blessing ito. If we could share a little bit, ayan. Share tayo short lang naman. Kahit 2 minutes lang. Okay, siguro ako mag-share before ikaw. Ayan, so mag-share ako ng isang scenario how I think, ako sa tingin ko, how I impact someone's lives through, serving God. Okay. Um, yeah, so marami kasi pero sige dun na lang tayo sa so naging growth point teacher ako and then I have encouraged some of the students, 'pag may boses kayo, kumanta kayo, mag-choir kayo, ganyan. And then later on, nagre-remind tayo na 'pag gusto niyo sumali sa ministry. And then I'm so blessed, isa sa mga naging estudyante ko and still, she is still singing in the choir. College, 3rd year college na yata siya or magfo-4th year na. Nasa Panginoon siya, ginagamit niya yung talent niya sa Panginoon. Sinabi niya sa'kin yun, "Ma'am, puwede niyo po ba akong samahan? Kakausapin ko si ma'am ganito, si sir para sumali sa choir." Of course, ayun talagang sinamahan ko siya, pinakilala ko siya. Para makasali siya sa choir because sabi ko nga ako, hatiin ko man sarili ko, hindi ko kayang kumanta, magturo, hindi ko kaya lahat. So, I need to really choose, okay so ano yung mga dapat ko i-focus. Pero I'm so blessed that through, 'di ba, teaching, encouraging, may mga sumali sa ministry na natulungan natin na okay ano yun yung love nila, yun yung gusto nilang gawin, dun sila naggo-grow and I'm so happy to see them. They are in God's work right now, 'di ba? So, isa 'yun, I think that, somehow I have impacted their life through encouragement, through, like this one, online, ayan. So 'yun, isa sa mga marami ko pang puwedeng i-testify how, I think that I have helped somebody, okay. So ikaw, Althea, share something that nakatulong ka sa isang tao, okay hindi man sa church, puwedeng sa school or diyan sa bahay niyo or community niyo, ayan. Meron ka bang mai-she-share kahit short? Yung ano po, yung ishe-share ko na lang po yung pag-alis ko po, yung hindi ko po pag-attend sa church. Mhm, So ayun po, 'di ba, hindi na po ako nakaka-attend sa church ng mhm, ilang months po siguro magwa-1 year na po. Simula po nung hindi po ako nakakapag-church, ang daming
burden sa puso ko na pumapasok, yung mga problema pa. Bilang, di ba po, bilang po isang Kristiyano, dapat hindi po nagkaka-anxiety kasi nagsiserve po tayo sa Panginoon. Pero kahit ganun pa man po, Mm. kahit hindi na po ako nakakasimba. Hindi ko pa rin po kinakalimutan si Jesus bilang isang tagapagligtas po at siya po yung nandyan para tumulong po sa akin Mm. pagka may problema. Mm. Ayun po. Okay. So, ayan. So, thank you, Althea, for sharing that. And then, babalik tayo dun sa how grateful you are for your life, 'di ba? Dahil binigyan ka ng Panginoon ng buhay, binigyan ka ng Panginoon ng family, though siyempre nakakaranas kayo ng kalungkutan, okay? Sabi nating anxiety, ganyan, problems, depression. Pero kapag nasa Panginoon ka, nawawala siya, eh, nababawasan hanggang mawala. Ngayon, the more na lumalayo tayo sa Panginoon, doon tayo tinetest ng Panginoon. Ngayon, the solution is lumapit ulit tayo sa Panginoon. And then kung ano yung gift sa'yo or yung talent mo, you give it back to God. Ayan, para yung buhay natin, this short life, okay, na meron tayo, mabalik natin sa Panginoon yung kabutihan na ginagawa niya sa atin, which is a good thing for you that you did not forget God even though hindi ka naka-attend the mga previous months. But it's one thing also na i-desire mo din na, Lord, kahit, maka-attend ako para mas matuto ako ng Word of God. Okay, kung nakakapag-online ka, I hope kahit di ka naka-attend in person, nakakapag-online ka na you could watch the many preachings, 'di ba? So hindi ka naka-attend, sabihin natin hindi ka pinayagan, wala kang pamasahe, may school works ka, pero nakapag-attend ka naman ng online. So far that will help everybody to get closer to God, to know more about God. At the same time, ikaw din makapag-share ka sa classmate mo. Hindi ka naka-attend ng Sunday, pero may desire ka mag-share. Narinig mo sa preaching, natuto ka, in-apply mo sa church, ay sa school. Okay? Kahit hindi ka nakapag-church, natutuwa ang Panginoon. At matutuwa rin ang Panginoon kapag yung nadala mo, na-sharean mo sa classmate mo, kaibigan mo, madala mo sa simbahan. Kasi through the church, natuto ka, nagkaroon ka ng kaligtasan, tama? Through the people na nagsimba din sa same church, okay? Nakakilala sila sa Panginoon. Ganon din yung gagawin nung iba. Kayo, dapat gawin natin para sa iba naman. 'Di ba? So it's a nice thing that you did not forget God. That is a good thing. Continue that. But it's one thing na puri ka pa din physically sa Panginoon, okay? So it's a good thing that you remember God, okay? 'Pag may pinagdadaanan ka. Pero again, na kahit saan nandiyan ang Diyos. Ngayon kung kaya naman natin mag-church, wala namang hadlang, we should give back, 'di ba, sa Panginoon because sa Panginoon galing yung buhay natin. Yung pagche-church natin, it's one way of worship. Pagpe-pray, pagkanta, pagse-serve, pagse-share ng gospel, it's another thing that we give back to God. Ano yung binigay sa atin. So thank you, Althea, for sharing your a simple story that even though hindi ka nga nakapag-ano, but you did not forget God. That's a good thing. But I pray that continuously grow in the Lord through the preachings na mapakinggan mo online. Okay, at the same time, God will give you peace, 'di ba? Nagbigay ang Panginoon ng sagot sa mga problema natin kapag inuuna natin siya. So, and I pray makapag-visit din ako someday diyaan sa baybaying dagat if na magkaroon tayo ng spare time, I'll just visit some of you. Lahat naman bini-visit ko unti-unti. Medyo busy lang din pero I'll try my best makapag-visit this coming months, ayan. So, 'pag may mga kaibigan ka, okay Althea may kaibigan ka, I could visit them also. Kausapin sila, mag-share sa kanila, may e-bike naman ako na malapit sa inyo na kaibigan mo, we could talk to them, I could share to them the gospel. Okay, so thank you, Althea, for being, here tonight, though, hindi naka-attend yung iba.
But yes, thank you for being here. It's a special thing na ayan, naka-attend ka. So let's pray, close in prayer. Let us close in prayer for now. Dear Lord God, Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Thank you Lord, nakasama ko po si Althea and I'm so happy that ayan, narinig ko muli Panginoon ang kanyang petitioner Panginoon, the same time kanya pong tinig and I pray dear Lord, you continues to help her sa kanyang pag-aaral sa Leah, Panginoon. God din Panginoon, ang kanyang mga classmate, kaibigan ay maabot Panginoon ng inyong ebanghelyo Panginoon, ng gospel. Makapakilala sila sa inyo Panginoon, makatiyak sila ng langit, maiwasan ang lugar ng impyerno. Salamat Panginoon sa time na 'to. Thank you Lord for your love at provision. We praise you and thank you for this time. We love you dear Jesus, and just name we pray. Amen. Okay, so Althea, okey lang ba na group picture group picture talaga, mag-open cam para sa ating picture? Is it okay? Makapag-open cam ka ba? Sira po yung camera ko kasi bumaksak po yung cellphone ko. No problem, screenshot ko na lang 'to, ayan. Last one. Okay, so thank you so much Althea for joining. God bless. Ayan, balik eskwela na yata tomorrow. So, thank you Althea. Hoping to see you soon. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Salamat.